Okay, pag-usapan natin kasi surprise daw yun. Bawal ba yung surprise? Yung witness, surprise. O, tingnan natin. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito para bagang may konting pagdududa rin po. Miss Watang, chairman, sabi niya, Hindi na-coordinate. Hindi na-coordinate, wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Gutesa. Master Sergeant Gutesa. Wala daw kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng walang ng Blue kortesiya. Ribbon. Ayan, yung si Orly Gutesa, hindi raw nagpaalam dito sa boss at tuta ni Tambi. Sa boss at tuta ni Tambi. Sa boss ng Senado na chairman ng Blue Ribbon na si Ping Lacson. Dapat nagpapaalam kayo kay Ping. Walang kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, Oo. I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O let him testify. Sabi niya. Pinayagan naman po. Maliwanag. Nagpaalam. Ano naman yan? Televised yan eh. Napanood naman yan ng mga Pilipino. Malamang yung iba sa inyo, napanood nyo yan na nagpaalam si Marcoleta at may rin naman yan, may record yan. Gaya ng sabi ko, yung mga pinag-uusapan naman doon, lahat ng babanggitin doon, while in session, nire-record, nakalista. So, makikita. Kaya sinasabi ni Ping Lacson, fake news si Ping Lacson, na surprise. Kasi nagpaalam si Marcoleta. Okay? Kasi binabasto si Marcoleta ng mga, alam mo na, pag tinuro yung amo, kakahol yung mga tuta. Pati yung mga trolls, kumakahol. Marami. Kita mo, ang daming vlogger ngayon na pinagtatanggol si Tambi. Yan na lang ang nagmamahal kay Tambi, yung mga trolls at saka yung mga vlogger niya. Yung mga vlogger niya pa, iisa lang ata ang political vlogger. Lahat vloggeran kung saan-saan. Malaki ang following sila pero hindi sila political vlogger. In short, wala silang alam sa politika. Di ba? Kasi yung may mga alam sa politika, malupit. Hindi, ang hirap mong ipagtanggol to si Tambi. Yan na lang siguro, gipit na gipit ka na lang. Siguro, adik ka. Kailangan mo na matinding pera. Pero kung ikaw ay political vlogger at naiintindihan mo, alam mo ang hirap nitong ipagtanggol si Tambi. So, hindi surprise. Okay? Siguro, ang na-surprise, si Ping Lacson. Hindi niya akalain na babanggitin ng Malacanang, hindi niya akalain babanggitin si Tambi, at hindi niya akalain babanggitin si Saldi. Kaya nagtahulan ang mga trolls, mga vlogger ni Tambi. At mga tuta ni Tambi. Pero hindi surprise. Na-surprise sa sinabi. Kasi tinan mo. Kung ang tinuro nitong si Orly, si Cheese, si Jinggoy, o kung sino mang mga DDS ang itinuro nito, hindi papansinin ni Lacson kung notarized o hindi notarized. So, yung affidavit. Hindi niya ka-questionin na bakit surprise. Kini-question niya kasi binanggit yung amo niya. As simple as that. Hindi mo kailangan maging grade 2 para maintindihan mo yan. Kahit nga wala kang alam sa politika, basic na basic yan. Halatang halata si Ping. Di ba? So, tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Pinagpaalam ko eh. Di ko kaliwanag. Sinungaling? Banatan mo ngayon pagdating ng session. Kasi may record yan. At hindi ko na biglang po nagsasalita, Mr. Chair. Ito po, iupo nyo rito. Wala naman ganun. Nakikita naman po ninyo. Wala naman nagsalita. Hindi naman siya inaawat. Hindi kasi alam sasabihin. Nung nagbanggit na, dali. Pati yung kakampi nila na si Erwin Tulfo na gustong baliin ng batas. Sabit. Party list niya, sabit. Diba? Ang lawak ng nakawan sa gobyerno.
ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng komite. So, dilaw. Hayag. Sa gitna ng komite. Kaya mga dilaw, ha? Research mga dilaw. Ha? Huwag sakay ng sakay. Nagmumukha kayong bobo eh. Napanood eh. O yung sinasabi napanood naman. Diba? Napakalinaw eh. Diba? Ang layo na natin eh. Next po, tingnan natin to. Ito po inaantay natin. Okay, sabi po ito ni retired Colonel Kirubin. Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail who similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Ayan. O, nananawagan si Kirubin na yung ibang ginawang basurero na mga Marines at sundalo at pulis, grabe, no? Ay magsalita na rin. Isipin mo, meron siyang 90 na basurero. Yan ang tawag nila eh. 90 na security. Ang lupit. Ano yan? Private? Yan ang private army. Sinasabihan nyo si Pastor Kibuloy na may private army. Ito private army. Oh. Hindi yung members na hindi naman sundalo. Ito, sundalo, Marines, Police. Hindi ako nagsabi niyan, siya mismo. Mga kasamahan niya. 90. Siguro naman. Kayo naiinis din sa nangyari. Kayo nag-aral kayo, pinaglalaban nyo ang bayan, tapos hirap kayo. Ganyan din ang naiisip ko, hirap tayo. Samantalang sila, mali-maleta ng pera. Hindi man lang nila pinaghirapan. Sigurado dyan sa 90 na yan, meron na ring nakokonsensya na kailangan nilang gawin yung obligasyon nila sa gobyerno. Matagal nating inaantay ang sundalo, ang kapulisan, pero walang nagsasalita until merong Marines na si Gutesa nagsalita na ngayon. Ito pong nadidinig natin. Sinabi sa atin ng tagaloob, kayo na pong humusga kung ito ay may katotohanan. But this person, matagal ko na pong kakilala na meron na pong gustong magsalita. Susunod kay Gutesa. Okay? Tinitingnan lang nila yung kalalagyan ng family. Ito si Gutesa kasi hindi nga siya humingi ng security. Hindi lang natin alam kung bakit siya nawala, kung nagtago na siya, sinafety niya na yung sarili niya, o baka niyari na kasi hindi na lumabas eh. But anyway, meron daw mga susunod. No? May mga inaantay lang, hindi natin alam kung ano yung inaantay nila. But definitely, marami na daw nagagalit doon sa mga security. Okay, yan ang sabi. Okay, so yan lang po ang aking nadinig. So far naman yung mga binabanggit ko dito, nakikita nyo, nagkakatotoo. Diba? Even before mag-away si Tambi tsaka si Tambi tsaka si Bongbong, bago pa maglaglagan, sinasabi na natin yan. Na nangyari naman. Papalitan si Tambi, nangyari naman. Kaya lang, ang pinalit, ganun din, tuta din. No? But anyway, yan po ang abangan po natin. Baka sa mga susunod, hindi natin alam, baka nakakausap na ni Marcoleta. Malay mo, may nakakausap tayong kakilala si Marcoleta. I don't know. Diba? But anyway, may mga gusto na magsalita. Sana lang, hindi ma-intercept. Ito po ang kinakatakot ko rito eh. Baka yung 90 na yan, kinausap na ng gobyerno. Baka, alam mo na, pinatahimik na. Baka nilagyan na. Hindi ko sinasabing malalagyan itong mga Marines na ito, pero kasi maraming forms of lagay eh. Hindi lang naman financial. Pwedeng pinangakuan ng posisyon, pinangakuan ng trabaho, pinangakuan ng lupa't bahay, or tinakot. Kasi
maaring matapang yung sundalo, pero may mga pamilya yan. Pagdating sa pamilya, syempre, may kahinaan bawat isa. Delikado. No? So sana, hindi maunahan. Ay pagdasal lang natin na maunang magsalita, magkaroon ng tapang, itong gusto ng magsalita kesa maharang nitong itong big three. Alam nyo na kung sino itong big three. Okay. Next po tayo. Bigyan natin ng komentaryo itong sinabi ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, well-trained talaga ang mga tuta ni Romualdez. Pati mga Marines kayang labanan para maprotektahan siya. Tapang mo, Ping Lacson. O yan, diniretso ka. Pinangalanan ka. Tuta ka. You cannot blame Kiko. Kiko Barsaga. Kasi, Ping Lacson, kung susundan ko to sinabi ni Kiko Barsaga, ikaw nga sinasabi ko kanina na ang dapat iniimbestigahan mo ay si Tambi, si Bongbong, at saka si Saldi, yung paper trail, yung money trail. No? Kung ayaw mo silang patawag kasi may excuses ka na parliamentary courtesy, etc., excuse mo lang yun. Pero let's assume, sige, kailangan protektahan yun. Diba? Hindi nyo sila mapatawag. Imbestigahan mo. Diba? Yan ang ipatawag mo, yung mga konektado sa kanila. Binabanatan mo ito Ha? Kaya nga sabi niya, tuta ka talaga. Pero tatandaan mo, Marines po ito. Ha? Marines po yan. Hindi naman siguro. Kasi pag tiningnan po natin, yung mga nagtitistigong iba, nabulilyaso sila Diba? Nabuko. Halimbawa, ako yung contractor. Nabuko ako So, kailangan ko na lang magtistigo, sabihin ko kung sino pa yung mga kasama ko. In short, I'm the lesser guilty. I'm the lesser evil, pero yan talaga yung mga mastermind. So, no choice sila, kaya sila nagsalita. Tatandaan natin, si Orly Gutesa, hindi naman siya guilty. Itinaya niya buhay niya rito. Hindi ko alam kung may pamilya siya, pero kung may pamilya siya, itinaya niya rin ang pamilya niya rito. Itinaya niya ang trabaho niya. Kasi hindi naman siya damay, wala naman siyang kasalanan Hindi naman siya nangurakot. Inutusan lang siya mag-deliver. So in short, hindi siya hinahabol ng batas dahil wala siyang ghost projects. Hindi siya contractor. And yet, tumaya siya. Yan ang sinasabi natin. May mga Marines na gusto nang tumaya. Tinitingnan na lang kung ano mangyayari dito. Paano magre-react ang gobyerno tungkol kay Orly. Kaya nga naman siguro to si Ping and company, binabakbakan to si Orly. Para yung ibang 90 securities pa, tumigil na magsalita. Tatandaan po natin, may security rin hiwalay pa yun si Tambi. May security rin yan si Bongbong. Lahat yan may galamay. Diba? Na pwedeng magsalita, pwedeng itaya ang kanilang buhay. Pero ito nga, ginagawa nila ng chilling effect. Kaya binabakbakan si Orly para wala nang sumunod na Orly. Nakukuha niyo yung style? Dahil meron na nga gustong magsalita. Kaya lang, napapansin nila, hindi naman seryoso ang gobyerno hanapin yung may sala. Yung gobyerno ang hinahabol yung mga witnesses. Hindi yung kurakot. Ang laki ng problema natin. Patatandaan natin, Marines yan. Iba yan. Iba yan. Tataya yan. Next. Eto, bigyan lang natin ng komentaryo. May pinost si Rob Rances, no? Ako po talaga wala akong alam sa mga artista, sa mga pelikula. Hindi rin ako mahilig ng manood, no? But since naka-season break kami,
na-curious ako dito. Ang sabi, now showing the cover-up. O parang parang nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Starring Tito Paloma and Ping Baleleng. When truth knocks, they cover the cracks. Ayan. So, na-curious ako. Gusto ko tuloy panuurin. Anyway, talagang wala nga akong TV. Hindi ako nanonood ng TV. Ay matagal na rin ako hindi nakakanood ng sine. Siguro, 15 years ago. Ganun na. Pero gusto ko matry. Total, naka-season break. Kasi tingin ko, that is a waste of time. So, gusto ko kayo manood ng sine. Ngayon, magaling ba tong artista? Ay, hindi ko kasi kilala. Ulitin ko. Hindi ko nakakilala yung mga artista ngayon. Parang biglang na may chismis eh. Oy, si Elias. Sino si Elias? Hindi. Basta totoo yan. Honestly, wala akong alam sa mga artista. Gusto ko lang matanong. Pakilagay nyo nga sa comment section kung sikat ba tong artista. Ito starring Tito Paloma. Pakilagay nyo nga kung turuan nyo ko kung worth it bang panuurin ko tong Kasi now showing na, sabi ni Rob Francis eh. Gusto kong panuurin. Pero syempre, ako, mga paborito ko, mga artistang Gusto ko, pinapanood ko yung mga artistang magagaling. Baka hindi nyo nakilala kasi matatanda na yung mga sila Robert De Niro, yung mga ganyan, di ba? Baka iba na sikat ngayon. Oo. Diba? Nung panahon ko, mga sikat, mga Richard Gomez, Aga Mulak. Pero ayoko ng Tagalog. Pero ito, Tito Paloma and Ping Baleleng. Magagaling bang artista to? Sikat ba to? Hindi ba overacting? Ayoko kasi sa artistang overacting. No? So, baka basagot, pakilagay sa comment section, then babasahin natin. And then siguro titingnan ko kung kaya kong bigyan ng oras. Kasi masasayang oras ko kung pangit yung pelikula. Tapos magbabayad pa ako. Pero gusto ko sanang mapanood sa Senate. Mapanood sa yung IMAX, yun. Matagal na akong Gusto ko matry yun, di ko pa natatry. Yung magaganda raw sinihan ngayon, may mga kama pa. Hindi ko alam. Hanapin ko to. But anyway, nyo muna kung magagaling tong artista na to. Si Tito Paloma. Okay. Yan po. Tito Paloma and Ping Baleleng. Yan po yung mga artista. The cover-up. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas-masok at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Co tulad ng nanggaling kay dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Teka muna, okay? So, ito si Orly Gutesa ng Marines po ito, ginawang basurero. Yung basurero yung maleta ng pera. Okay, nagdi-deliver siya. Yan na po ang balita. Alam naman po natin yan. Pati itong Eric Yap. Natropa. Eric Silvestre. Silvestre ba yun? Eric Erwin Tulfo. Nako, damay-damay na to. Okay, ito po. Sige, tuloy. May Benguet Representative Eric Yap. Nag-deliver din daw siya ng mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Naku, dyan maraming nag-react. Labas mga tuta! Maglalabasan ng mga tuta. Siyempre, maraming nasaktan. Pag ang amo mong maraming pera nasaktan, mga tuta lalabas sa lungga. So alam na natin kung sino-sino amoy na amoy, 'di ba? Mayaman na 'yon, mayayaman na yung mga tuta. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldi Co at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Ay, bakit mo pag ganong ka pa, Jemmy? Hindi, kasi bawal naman sabihin yung address. Sinabi niya na rin sa public knowledge na po. Sa katunayan, may mga tao pa nga na nagme-message, Coach Oli, bakit hindi mag-rally sa Forbes? Wag po. Wala ako sinasabing magra-rally sa Forbes, ha? Kasi doon daw yung bahay. Bakit kay Diskaya nag-rally-rally itong mga komunista?
doon sa tapat ng bahay. Ba't hindi kayo mag-rally-rally din daw sa ano? Sinasabihan ako, Coacholi, ba't di kayo mag-rally-rally din sa tapat ng bahay dyan sa Forbes? Kaya pala naalala nyo dati, kinakabahan yung mga taga-Forbes? O, kasi baka pasukin sila ng rallyista. O, wag, kasi private subdivision po yan. So, yung gawain ng komunista sa Diskaya, wag nating gawin. Okay? Bawal po yun. Siguro kung magrarally kayo, makakuha kayo ng permit. Pag binigyan kayo, pwede. Pero wag nyo yung papasukin yung subdivision ng walang paalam tapos susulatan, ibabandalize nyo yung ano. Wag, galawang komunista yan. Ang tanong lang, bakit yung mga komunista galit na galit kay Diskaya? Pinagbabato yung bahay. Ngayon tahimik. Yun yung sinasabi nung ano, kaya yung sabi ko sa inyo, wag niyong gagawin yan, illegal yan. Pero Coacholi, bakit yung mga nagrally kay Diskaya, tahimik ngayon, ba't di pagbabatuhin tong bahay sa Forbes? Ayun lang, di natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Ultimo yung bahay ni Saldico, hindi, alam naman na, hindi pinagbabato, di ba? Hindi ko kayo masagot. Basta ako sinasabi ko, wag niyong gagawin yun, okay? Unless may permit kayo na mag-rally, yun, pinayagan kayo ng gobyerno. Alangan namang sabihin ko wag kayo mag-rally, di kayo naman magagalit sa akin, no? Di ba? Kaya lang, alam naman ng mga komunista. Parang sinasabi nila ang head daw ng mga komunista ngayon si Tambi. Totoo ba yan? Ako yung nagtatanong lang. Sa mga NPA dyan, kaway-kaway, sa mga komunista, takot ba kayo kay Tambi? Nagkakaalaman. Tagig. Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang alegasyon. Si Romualdez tinatanggi. Si Saldi. Si Marcos tinatanggi. Si Tambi. Si Yap tinatanggi. Ni Bendy. Sino naman yung si Bendy? Si ano, yung Bendalo. Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado, naku-question ngayon. Ang notary public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petchy Rose Espera, sinasabi ngayon na hindi raw siya nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa. Tutawan! Labas sa lungga! Mamaya meron akong balita. Bading daw ito. Daw. Hindi ko alam. Basta mamaya mate. Okay. Focus, Coacholi. Kasi halatang halata. Sabi niya, ngunit itinanggi ng abogado ni Petchy Rose Espera na siya ang nagnotaryo, lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa at idiniing ang pirma. Ito ang problema natin. Naglagay kayo ng blue ribbon chairman na hindi abogado. Ito ang problema. Kaya nga inuulit ko sa inyo, I really hope na sa 2028, ilagay po natin sa Senado yung mga abogado. That is very, very important. Kasi posibleng magaling kang politiko, pwede ka naman sa iba. Halimbawa ni Lito Lapid, sabi nila madaming natutulungan sa bayan nila. I don't know kung totoo to o hindi. Pero kung totoo man, mag-governor ka na lang. Mag-mayor ka. Pero sa ganito, mambabatas ka tapos mahina ang utak mo. Or hindi ka na nga abogado, ayaw mo pang kumuha ng staff na abogado. Or may staff ka na abogado, hindi ka nakikinig. Ito yun na sinasabi. Yung affidavit daw ni Gutesa, peke ang notaryo. Okay? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, dapat dito, okay, let's assume peke nga. Hindi nga notaryo. Na notarized yung affidavit na binasa ni Orly Gutesa na binanggit ang Malacanang, binanggit sa Tambi at binanggit si Saldi. Kaya ang ping ano ba yan, Coach Oli? Yung bunganga mo, yung ping ay nanggagalaiti, falsifikado. Okay, let's assume peke. Ano ngayon? Simple. Tanong nyo, yung abogado na hindi bias, ha? Tanong nyo yung mga abogado kasi kinonsulta ko to eh. Tayo man ay hindi abogado, ha?
Sige, magtanong kayo ng abogado. Kahit sigurado yung mga senador na abogado na hindi bias o yung mga staff nitong mga senador na hindi abogado, walang kwenta. Wala pong kwenta kung notarize. Bakit? Nag-oath si Gutesa at ang sabi niya ay naghahatid siya ng pera doon sa tatlo. Sa Malacanang, kay Saldi at kay Tambi. Okay na yung kasi naka-oath eh. Regardless kung peke yung notaryo, nag-oath siya sa harap mismo ng Senado at nagsalita siya on public TV. Television sa buong Pilipinas. Pwede mo namang meron yan di ba? May nagsusulat niyan. Hindi ko lang alam yung term ng abogado, parang script. Script ba tawag doon or yung basta yung mga sinasabi, sinusulat yan. Pwede namang pirmahan ni Gutesa yun. Sa katunayan, lahat ng sinabi niya, legal po yun. Alam niyo kung para saan lang yung notarized? To authenticate na siya nga ang gumawa nun. Na siya nga ang, para lang to simplify. Hindi ito ibig sabihin, illegal na yung pagbanggit niya ron. Sa katunayan, wala nang ang kwenta yun eh. Pwede nang ang itapon yun. Kasi nagsalita na siya under oath. Ang problema, bobo to si Ping Lacson. Diretsuhin na natin or aso, tuta. Kaya binabaliktad niya. Isipin mo, instead na imbestigahan ni Ping Lacson, yung mga binanggit, ang iniimbestigahan niya yung notary. Ang dapat nga masisi dyan yung abogado na nag-notarize. Di ba? Halimbawa, nagpunta ako sa isang lugar. Yun ang imbestigahan nyo yung abogado. O, panotary, notarat mo to. Kung pinirmahan ng sekretary niya, tapos sasabihin, hindi ko yan pinirmahan, hindi ko kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Bakit sekretary mo pumipirma? Kung ganun nga ang nangyari, Hindi ko sinasabing ganun. O kaya, wala ka namang karapatang mag-notarize. Nag-notarize ka. O humiram ka lang ng number dun sa kakilalang abogado na pwede mag-notarize. Diba? O sasabihin mo, notarize na to, pero hindi naman pala notarize pa dahil pinirmahan. Ang dapat imbestigahan mo, Ping, yung abogado kasi siya ang may sala nung notary public. At the same time, ang dapat imbestigahan mo, itong mga binanggit niya. Pambihira, Ping. Anong klase ka? Blue Ribbon Committee. Iniimbestigahan mo yung notary. Imbis na yung nagbigay ng problema sa Pilipinas, yung tatlo, yung Big Three. Sino ba yung Big Three na yan? BBM, Tambi, at saka si Saldi. Yan pinagmulan ng flood control at binanggit ni Orly Gutesa. Ang layo mo sa putukan. Parang yung putukan mo nasa lalaki. Basta. Ang issue yung yung nakawan. Napunta ka sa Ito yung pambihira itong mga natin, Senador. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson, palsipikado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Ninonotaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Personal na pinanunumpaan ng isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Isa pa yan. Pakitanong mo nga sa abogado nyo, ginagamit ito sa korte. Ping Lacson, Blue Ribbon Committee is not a trial court. Ay, nako. Kawaan tayo. Ito ang mga senador nating mambabatas, walang alam sa batas. Anak ng pingo. Sige, tanong nyo sa abogado nyo. Pwedeng ang lukutin niya, punitin na yan, na yan Nakita nyo kung paano nila tinitwist yung story? Hindi naman dapat binababaran yan. Pero yan ang pinuputok sa media. Ito, kausapin ko kayo diretso. Kayong mga dilawan. Huwag lahat na lang pinapatos ninyo. Pati yung mga ibang media na yung dapat may koneksyon sa nakawan,
ng flood control, pinapatos nyo yung mga ganito. Halatang halata naman. Di ba dilawan? Wag, pinatos ninyo yung halatang politika eh. Pinatos ninyo yung impeachment na sinasabi nyong ginastos ni BP Sara na confidential funds sa 150 million. Pero hindi nyo mabanggit-banggit yung pangalan ng pumirma ng bilyong-bilyong nawawala. Hindi nyo mabanggit-banggit yung pangalan ng mga dinideliveran ng mga pera. Di ba? All the same. You are all the same. Tuta kayo. Pati to si Ping, tingnan mo. Saan siya nakapokus? Sa notaryo. Ay, nako. Pinuntahan namin ang opisina ng Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag pero wala ito roon ayon sa staff. Yan ang dapat imbestigahan nyo. Di ba? Hindi yung Na nakausap namin. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marcoleta kay o isa pa, yan pa, isa pang issue. Sorpresa daw. Sorpresa ha. Okay. Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. At hindi daw nag-abiso bilang chairman ng committee. Sorpresa. Kung ako naman sasagot niyan, kasi kung sasabihin ko na magsasalita siya about Tambi, di ba? Baka hindi surprise. Nasurpresa kayo sa sinabi. Mamaya i-explain nating mabuti yan. Kailangan ani Kasi kung sasabihin mo, teka muna. Meron akong bisita rito. Oo, eto mga naku. Papayagan mo kaya? niyang makilatis ang background at record ni Gutesa lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimony. Tingnan mo yan, no? Ang iimbestigahan niya yung background ni Gutesa. Ba't hindi mo imbestigahan yung paper trails, yung money trails? Nagbagsak ng bilyon. Nagbagsak ng milyon. Madaling bakita yan. Pabuksan mo ang bangko. Di ba? I-freeze mo account ni Bongbong, ni Tambi at naka ni Saldi. Bakit ang ini? Ano ba problema natin? Di ba baha? Di ba ghost projects? Bakit napunta ka dyan? Ba't ang gusto mong imbestigahan si Orly, hindi yung may gawa nung ghost projects? Kanya nito kahapon. Sinisikap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam Yun, hanapin ka muna ha. Hindi pa pupunta, nawawala daw. Baka niyari na ito. Oo. Baka niyari na ito ng Tokneneng. Tokneneng. Ano yung Baleling? Ay ano? Ano yun? Teka muna, meron Wag daw ako umay. Ano may sabi nila dito? Wait, merong Ano ba yun? Ito. Ayun, Baliling. Baka niyari. Ano ba yan? Ba't na Tokneneng? Basta ako ano man yun. na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Ayo! Sa buong buhay mo, bilang sekretary, tumama ka din, anak ng teteng. O yan, kakampi nyo mismo nagsabi. Kakampi mo, Mr. Bendalo. Tulpo, sinabi mismo. Sworn statement, okay na yun. Mga dilawan, kakampi nyo ito. Hindi na kailangan yun. Kung ayaw nyo maniwala kay Boying, pati ako hindi naniniwala, tanong nyo abogado nyo. Yung sinabi ni Boying, yun din na sasabihin. Anong sabi ni Boying? Ulitin natin. Senate makes it an official statement pa rin. In the Senate, delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin.
No, kahit na wala na yon. Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niyang naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaction ukol dito, sabi ng palasyo, kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Yan. E-explain natin ito. Kasi hindi daw siya makikialam, kaya nga siya nag-create ng ICI kasi may problema din yung ICI niyan.